Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po, April 4, 2025. Araw po ng Biyernes ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay katapusan na nga ba ng panahon? Eschatology, End Times. At ang paksa po natin ay mamumula sa Revelation chapter 21 verse 1 to 4. Sinasabi po rito, a new heaven and a new earth. Then I saw a heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Sa Tagalog naman po, para mas lalo natin maunawaan, ang bagong langit at ang bagong lupa. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buwat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw na pinatutungkulan ay 3 crucial end times techniques. Unang-una po dyan, God controls the future. Sinasabi dito na kontrolado lahat ng Panginoon. Kaya hindi pa nangyayari, hindi pa natin alam na mangyayari. Alam na ng Panginoon kung ano ang kahinatnan, ano ang magiging resulta. Dahil yun nga, napaka-dakila nga ng ating Panginoon. Sa ikalawang katuruan naman po ay sinasabi dito, Jesus will return in glory. Maghahari ang Panginoong Jesucristo kapag pagbalik niya dito sa mundo. Kumbaga, ngayon naman naghahari na ang ating Panginoong Jesucristo, at patuloy siyang maghahari sa anumang panahon, sa lahat ng panahon. At ikauling katuruan ngayong araw is creation will be restored. Kumbaga, yung mga bagay na nasira dahil sa kasalanan is mabubuong muli. Lahat ng mga bagay na sinira ng kasalanan ni Satanas ay mabubuong muli pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating ng kanyang muling pagparito. At mapunta naman po tayo sa ating applications ngayong araw. Unang-una, fear not but trust God for the future.
Yun nga, huwag tayong matakot sa kung anong kahinatnan dahil ano lahat ng nangyayari or mangyayari pa lang is kontrolado na ng ating Panginoon. Kaya dapat magtiwala tayo sa Kanya. Sa ikalawa, live with eschatological purpose. At ikaw ulit, hope in Christ's return. At para po tapusin ang ating devotion ngayong araw ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for revealing your plan for the future through your word. In a world filled with uncertainty, I find peace knowing that you are in control. Help me to live with faith, hope, and obedience, looking forward to the day when Christ returns in glory. Keep my heart from fear and speculation, and instead fill me with passion to share the gospel and serve you faithfully. May my life, relationships, career, and all things that I have reflect the hope of eternity. May I long for the day when you will wipe away every fear, bring an end to the reign of sin and death, and permanently destroy Satan. In Jesus' name I pray. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.